What's up everyone? This is Kuya Jerps and welcome na naman sa aking vlog. Tagal kong di nag-vlog. Parang nanghihina ako mga chong, mga lods. Pero kayo mag-alala, nandito na ako and isa na namang video ng pangungonsensya. Congratulations sa mga nurses na paparating na dito. Kasi nag-current na and wala nang intro-intro, tara na. Para saan ba tong video na to? Isang video ng pangungonsensya ng mga pagkakamali ng mga bagong salta dito, mga bagong punta. Okay, so pinaka number one na guilty tayong lahat, no, is of course yung sasakyan. Pagdating mo dito sa Amerika, kailangan mo talagang magkaroon ng sasakyan kasi very car-centric dito. Mahirap mag-commute, pero pwede, pero mahihirapan ka talaga. So for this video, itutur ko muna kayo sa mga dealership na mga most suggested or most usual SUVs na binibili ng mga bagong dating dito, na usually Pilipino tulad natin, no? So pili na lang kayo and of course, yung sasakyan. Yan din ang talagang magdidikta ng kapalaran natin kasi nga, pwedeng mapasubo ka and mabaon ka sa utang for the next 5, 6, or 7 years. Kaya tara guys, punta muna tayo. Check muna natin. Tapos tsaka tayo magdesisyon. And of course, nandito tayo sa Toyota and nakita ko na ang pwede mo maging prospect number 1 SUV. No? Baka pangarap mo lang to nung nasa Pilipinas ka pero ngayon nasa States ka na. Abot kamay na to pero ang tanong, afford mo ba? I present to you the 2026 RAV4 LE. Base model to mga chong, pakita ko sa inyo. Alam mo naman talaga lang kahilanan ka. Ako tulad mo ay mataadal nang hinahanap pa. Gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. O diba mga chong, napakaganda, napakalupit 2026. And kung nagbabala ka bumili ng 2025, yung previous model, yung iba itsura, wag na. Kasi pagkabili mo, luma agad. Ito nabili mo 2026. Maganda talaga to kasi mahal. Yun nga lang, pwedeng hindi pa siya stable kasi first year niya, nirelease lang. Sa mga chong, kung ganito ang iyong sweldo, wag na tong munang RAV4. Pwedeng iba na lang. Kasi mga chong, mahihirapan ka talaga. Itong RAV4, ang suggested ko na sweldo bago ka bumili ng nasa ganyang presyo is ganyan. Dapat medyo ganyan yung sweldo mo. As single, para maging komportable ka. Kaya nga hindi tayo nakabili niyan. So guys, itong RAV4, ang bumibili niyan, yung mga pogi lang, tsaka magaganda. Napakamahal kasi niyan. Kita nyo yung presyo, 35K. Base model lang yan, mga chong. Actually, ang presyo talaga niyan, 32,000. Pero syempre, pagdating niyan dito sa dealership, may patong na yan. And yan ang most coveted or number 1 SUV dito sa Amerika. Kasi alam naman nila pagka Toyota, matik tatagal daw 20 years. Kaya pinapatungan nila ng pagkamahal-mahal. So iwanan natin tong RAV4. Tama na yan, di naman tayo bibili niyan. Papakita ko lang sa inyo guys yung XLE trim. Hindi ko alam kung XLE yung pinakamataas na trim. Pero itong trim na to, syempre medyo mas gwapo pa sa gwapo. Syempre, mahal. Mahal na naman. Papakita ko sa inyo guys. Everyday Bible City, yeah. Di na broke kasi we made it, yeah. Di na nakahon sa city, yeah. Heavy, nasa top na the spaceship. Everyday Bible City, yeah. Di na broke kasi we made it, yeah. Di na nakahon sa city, yeah. Heavy, nasa top na the spaceship. Yung level ko dati sa bawat nangyari, sabi ko easy ka lang, kala nila sa'kin wala na akong pake, pero di nila alam. So bakit ka nga naman bibili ng LE? Meron namang XLE. Kita mo yan mga chong, napakaganda, napakalupit, napakamahal.
kung bibili ka lang din, isagad mo na. Isagad mo na yung utang mo, dapat astig. Pero seryoso mga chong, kung hindi mo naman kailangan, wag na muna. Tsaka na siguro yung mga pangarap mong kotse. Medyo lie-low ka muna kasi starting ka lang dito sa Amerika eh. So skip na muna natin yan, nasa 40,000 level. Pinapakita, tinitingnan, akala mo ba hindi ko napapansin na nakatitig ka sa aking mata? Ba't kung makatingin ka sa akin parang may balak ka? Gusto mo bang tanungin, halukin ako ng alak pa? The way you look into my eyes, I know you want it. Wag mo akong subukan, Demi, I will take you home, yeah. Bago pa maubusan ng tao, uminom na tayo. Huwag ka nang magpapipot, sayawan mo na ako. Kaya mo yan, huwag kang matakot. Tignan yung tsura niya, napakalupit. Seryoso mga chong, nung bago ako dito sa Amerika, ito talaga ang gusto kong bilhin. Kaso, mahal na naman. Tandaan nyo guys, ang mga bumibili lang niyan ay yung mga tunay na pogi. Pero ang mahal. So yan yung price, pakita ko sa inyo guys. Pero hybrid na to. Yung sa ano pala, yung sa RAV4, lahat ng RAV4 is hybrid na. Pero ito mga chong, merong gas or hybrid. Pero ito hybrid model. Kita naman yan mga chong, very aggressive yung style and very sporty. Very mahal. Oo, mahal talaga. Basta lagpas 10,000, mahal na sa akin. Pero yan nga mga chong, ito yung pwede mo maging prospect na second car. Kasi nga, kung ayaw mo sa Toyota, syempre, ang second choice mo is Honda. So mga chong, bakit mo pipiliin tong CR-V kumpara doon sa RAV4 kanina? Siguro, kung di mo matawaran ng sagad yung RAV4, dito ka na sa Honda. Pero syempre, mas mukhang luxurious yung interior nito. Walang ano-ano mga chong, pero ang pangit talaga ng interior ng Toyota. Kung reliability, lahat naman yan reliable kasi brand new. Pero yun nga, naboboringan talaga ako sa Toyota. Pero ito mga chong, CR-V, kaya mo tong matawaran hanggang patanggal mo yung mga mga pinakita ko kanina, and 'di ba 40k, kaya mo yung matawaran ng 37, 36. 'Di ba? Kasi medyo mga 2 to 3 years na yung model na to eh. Pero yung RAV4, wag aasang makakatawad ka dun. So yan mga Repapips, sarili na lang na preference kung anong sasakyan pipiliin nyo. Pero meron ba tayong isang titignan, no? Yung CR-V kasi guys, number 2 SUV yan dito sa Amerika. Kaya kung RAV4 man piliin mo or CR-V, sarili mo na lang preference. Hindi ka magkakamali. Magkakamali ka lang pag nabudol ka ng salesman. Di tayo papayag sa ganun. And kwento ko lang, sa previous vlog ko, ang gusto ko talagang bilhin is yung Honda CR-V. Nagkasundo na kami sa presyo, 37,000. This was 2 years ago. Pero yun nga, ang hindi kami okay is, syempre, wala akong credit, wala akong kahit anong napakataas ng interest. 10% mga chong. Kinumpute ko, para hindi worth it, no? Pero sabi nila may magic daw silang pwedeng gawin, keme-keme, pwede daw gawing 9%. Sa isip ko, okay. So pwede pala na yung approval ng bangko sa akin is 9%, tapos babanatan nyo ako ng 10%. So parang syempre may kabudulan. So kung tatangay-tangengot ka, o ka na lang dun kung mahal na mahal mo talaga yung CR-V. So dun pa lang medyo nawala na ako ng tiwala sa kausap ko and nag-back out na ako. Marami pa namang sasakyan dyan mga chong. Tsaka wag nyong kalilimutan, lahat ng brand new na sasakyan, pwede mo yan tawaran. Kahit BMW, pwede mong tawaran yan. Kasi mga chong, mahal yan. Hindi lahat nakaka-afford ng brand new. Kailangan meron kang magandang trabaho or matino-tino na hindi medyo kung ano-anong work para maka-afford ka ng brand new. And mga chong, nandito na tayo sa huling kotse na titignan natin. Pero bago ang lahat, pakita ko muna yung 2025 model. Kasi ang titignan natin ngayon is 2026. Tingnan nyo naman yan mga chong, napakaganda. Ang kuha ko lang dyan, guys, all in, final price 32,000, tapos 0%.
So, bakit naging 0%? Walang interest. 3 years ko kinuha. Tapos, nasa 700 plus monthly for 3 years, no? Paano naging 0%? Kumuha ko ng cosigner, mga chong. Yun. Yun ang isa sa mga, technique, no? Kung gusto nyo ng walang interest. Pero kung wala kayong cosigner, merong mga promo yan, no? Every year. Tignan nyo na lang. Meron ako nakikita na 3%, 4%. Pero pag 8%, 10%, wag na, mga chong. Wag mo nang subukan. Magkakamali ka lang. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wish for the 7-5 ASAP. Basta sa akin ka sasama na, di na ko maghahanap pa ng iba. Gabi-gabi tayo'y magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka. Pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Ating dalawa, yeah. Pinananana naman ni Cupido. Mukha na naman akong estupido. Pero ngayon ay di na malilito. At ayan na, napakaganda ng 2026 na CX-5. Pero tingnan nyo naman, mga chong, yung presyo pang ulupong. Sino ba naman gagastos ng 36,000, 37,000 para sa preferred trim na CX-5? Yung sa akin, 32 lang. Pero ngayon, kung ngayon ka bibili, 2025 na CX-5, makukuha mo ng 28,000 for a preferred trim. Sobrang taas nung patong nila. And hindi pa yata yan hybrid, mga chong. Kumpara mo naman sa CR-V RAV4, diba? Kahit sabihin mo kilala rin yung Mazda, pero masyadong overpriced. So, siguro, marami rin tong negative reviews kasi nga, tignan nyo naman tong interior ko. And kumpara dun sa bagong interior, walang buttons yung 2026 na CX-5. Ayaw nila ng ganun, mga chong. Based sa mga online reviews. Kasi nga naman, mag-a-adjust ka lang ng aircon, i-touchscreen mo pa. Anak ng tipaklong naman. Paano kung 70 o 80 miles per hour ka na, di ba? Kakapain mo pa yung aircon mo sa screen. O kaya ako rin binili tong CX-5 kasi nga, mas mura siya ng mga 5,000. Tapos wala pang interest kumpara sa CR-V and RAV4 ng mga panahon na yun. Pero ngayon, mga chong, March 2026, kung ako bibili ako ng brand new na sasakyan, baka ang biling ko is CR-V. Bakit? RAV4, bagong labas, pwedeng may mga bugs. Tapos yung base model, 34,000. Base model lang yun, yung pinaka-tsaka na model nila. Tsaka na trim, 34K, okay ka lang. Pag binili mo yun, 36 na yun with taxes. Tapos, pag may utang ka pa, na interest, 40,000 na yun. Anak ng tipaklong, napaka-base model, 40,000 na RAV4. Loko-loko ka na lang, mga chong, kung bibilin mo yan. Pero, CR-V Hybrid Sport, 37K. Pwede mo yan, iba man 37. Hybrid. Tapos, ang ganda pa. Hindi pa yan yung pinaka-tsaka na trim ng CR-V. Yun nga lang, walang gulong sa likod kasi hybrid. Yung extra wheel donut wheel. Pero okay lang yun. Ganun talaga pag may battery sa likod. So, kung bibili ako ng CR-V hybrid ngayon, siguro maganda na yung credit ko. 37K with taxes, mga 38.5. Tapos with utang, 40K din. With 3 years, 5 years, ganyan din naabutin yan, 40 plus. Pero ito talaga, pinaka-hate ko yung bagong CX-5. Tingnan mo naman yung presyo, napakamahal. Tapos, ang pangit ng interior. Tapos, syempre, angat pa rin kahit kaninong pananaw. Angat pa rin yung Toyota tsaka Honda kaysa sa Mazda. Though, medyo nagiging luxury na yung Mazda. Pero yun nga, sana ayus-ayusin nila yung presyo nila para maging mas appealing to sa mga tao. Tsaka lalo na sa mga bagong dating. Actually, kaya naging appealing sa akin kasi itong 2025 CX-5. Kasi mura siya. Pero kung sasampalin nyo ako ng 37,000 para sa 2026 model, isasampalin ko rin kayo ng no.
Feeling ko mga chong, mahina ang magiging sales netong 2026 CX-5. Kasi olats talaga. So ayun lang, piliin nyo, yan yung top 3 na SUV na pwede nyong pagpilian, no? Sana may mapili kayo. Siyempre, pinakamahalaga is yung budget. And of course, huwag magpapaloko or magpapabudol. Basta guys, pag yung interest sobrang taas, wag na. Yung add-ons, kailangan nyo ba yan? Mga chong, hindi nyo kailangan ng add-ons, yung mga warranty. Bakit? Guys, brand new yung sasakyan mo. Hindi, may manufacturer warranty yan. Hindi mo kailangan ng additional bumper-to-bumper warranty. Kuya Jerps, 3 years, 60,000 miles lang yan. Anong gagawin ko sa sasakyan ko after 3 years? Mga chong, RAV4, Honda, Mazda, yung mga reliable na brand, Subaru, baka 10 taon pa yan bago ka magpa-repair. Or kung ano mang ginagawa mo sa sasakyan mo. Siyempre, kung matino ka mag-drive, walang major repair na mangyayari dyan within the next 5 to 10 years. Yung ibabayad mo dun sa warranty, yun na lang yung ipang cash out mo kung may i-repair ka. Kasi guys, ang pag-own ng sasakyan is mahal. Hindi yan yung pagkabili mo, tapos na. And yan, mga chong, isa yan sa mga trap na mga bagong nurses dito sa sa USA. Alright, to summarize, bakit nga ba nagiging problema ng mga bagong dating na Filipino yung sasakyan? Number 1, pagdating dito, binibili kagad natin yung sasakyan na dream car natin. Mga chong, wala namang mali sa dream car. Pero ang mali is masyado kang nag-i-invest sa isang depreciating asset. Mga chong, huwag niyong kalimutan. Ang purpose lang ng kotse is dalhin ka sa point A to point B. So kung bago ka at maglalabas ka ng 45, 50, 60,000 para sa kotse, tignan mo na lang kung anong epekto niyan sa ipon mo or sa galaw ng pera mo within the next 3 to 5 years. And yung iba, nag-8 years pa, mga chong. Kawawa ka dyan. Wala ka lang maitatabi para sa ibang bagay, no? So, Kuya Jerps, ano bang pwedeng maging advice kung bibili ako ng kotse? No? Kasi kailangan talaga dito ng kotse. Number 1, mga chong, lahat yan natatawaran. Pag may nakita kang presyo, tawaran mo. Ang goal ko, out the door price is mas mababa sa MSRP. Pero syempre, hindi naman lahat ng kotse nagaganon. Pero pwede mong iganon. Balik-balikan mo yung dealership, kukulitin ka niyan, and hanggang sa magkasundo kayo. Wag yung isang punta, deal agad, pirma agad. Wag ganon, mga chong. Number 2, kapag tinanong ka ng salesman magkano kaya mong monthly, wag mo sagutin. Kasi guys, yung monthly na sasagot mo is yung magdidikta ng final price. Ang pag-usapan nyo is yung final price ng kotse, out the door price with taxes and everything. And doon magbe-base ng monthly, depende sa down payment and sa years na kukunin mo yung sasakyan. Tandaan nyo guys, out the door is the keyword. Number 3, kung bibili ka ng brand new na sasakyan, huwag ka nang magpalagay ng napakaraming add-ons tulad ng mga bumper-to-bumper warranty na pwedeng maging $2,000, $3,000, $4,000. Diniscuss ko na kanina kung bakit. Pero kung used car yan, guys, malamang magpalagay, bumili ka ng additional warranty. Kasi pwedeng hindi mo alam kung anong gumamit niyan. Pag brand new kasi, guys, manufacturer warranty talaga. Wala nang keme-keme. Ikaw ang kauna-unahang gagamit niya. And the next one is interest, mga chong. Ang goal natin, since wala nga tayong credit bago tayo, is around 5 to 6%. Okay na yan, mga chong. Wala na tayong magagawa dyan. So mag-shop kayo ng mga bank or credit union na pwede magpautang. Kapag bank, matik yan 10, 15%. So X na kaagad. Pero guys, sa mga credit union, yung mga hindi talaga big banks, pumapayag yan sila ng 5 to 6%. Hanggang 35 to 40,000 para sa mga bagong dating na Filipino or nurses. Depende. Mag-shop kayo sa credit union na malapit sa inyo. And usually guys, sa employer nyo mismo. Magtanong kayo sa employer nyo. Usually, meron silang mga pautang or
loans na pwedeng, mga auto loan na pwedeng kayong pahiramin ng pera na mababa ang rate. Tandaan nyo guys, pagbili ng sasakyan, hindi pa yan tapos kasi mahal ang insurance. Kapag bago ka may insurance ka pa, pwede yan maging $200 to $300 monthly. Kasi nga, wala kang credit. And final na mga chong para sa sasakyan is, tanungin mo muna yung sarili mo kung brand new or used car. Kung worth it ba yung brand new. Kasi guys, brand new, mahal talaga yan. Pero pag used, meron ng sumalo ng depreciation. Yun nga lang, syempre, piliin mo yung used car na talagang sa tingin mong tatagal. So, bili ka doon sa reliable na dealership and inspectionin mo maigi yung sasakyan. So, Kuya Jerps, nandito pa ako sa Philippines, pero may offer sa akin yung employer ko, sasakyan daw, no? Ganda. Merong pinakita sa akin na spreadsheet. Tapos kung magkano. Kung ako sa inyo mga chong, i-refuse nyo yan. Personal opinion. Bakit? Kasi guys, sobrang taas ng interest niyan. Tapos hindi nyo pa nakikita yung sasakyan. Meron akong mga kakilala na total ng presyo ng sasakyan nila is only 30K. Pero guys, based on interest, 45,000 na. 30K yung sasakyan, tapos binigay sa'yo 45,000. No? Sobrang taas ng interest, di ba guys? Pero kung naghintay-hintay lang sana sila ng konti lang, konting buwan lang, yung 30K na yun, makukuha nila ng 30K, 31 to 28, 29,000. Huwag kayong masyadong excited na nasa Pilipinas pa kayo tapos pagdating nyo, gusto nyo planchado na lahat. Yung gusto nyo, pagdating nyo, naka-deliver na yung sasakyan. Ang lupit, no? Malupit talaga yan, guys. Kasi yung comfort or yung luxury na dadalin sa'yo yung sasakyan, kala mo libre, bayad yun. Mahal, naka-roll over dun sa monthly mo. Isipin mo na lang, nagpabayad ka ng $900, $1,000, $1,100 monthly para sa sasakyan mo for the next 5, 6, or 7 years. OMG, para kang bumili ng Porsche. Pero yung sasakyan mo, Kia. OMG. Hindi naman sa pambabash. Pero mga chong, kasi pag sobrang taas talaga yung interest nyo, kawawa kayo. Alright mga chong, so second, pagkakamali madalas ng mga Filipinong bagong dating dito sa USA is nagra-rush agad tayong bumili ng bahay and mali yung nakukuha nating apartment. Hindi na ako magpapaka-specific masyado sa bahay kasi wala naman akong bahay. Nagre-rent lang din akong apartment. Pero yun nga mga chong, minsan kasi naiisip natin, sayang yung binabayad nating pera sa rent. Diba? Hindi naman nagbibuild ng equity. So buy na lang, bahala na, bili na lang tayo ng bahay. Pero yan ang mga chong, ang isa sa mga biggest mistake na pwede mong magawa. And bakit? So since bago nga tayo dito, no, so sabihin na lang natin, sakto lang yung ipon natin. Tapos ikaw gusto mo kaagad umutang ng daan-daang libo. Pwedeng maghinay-hinay ka muna kasi guys, 30 years yan na loan. And walang back out dyan once nakapirma ka na, no? So, oo, nagbibuild nga ng equity yung bahay, pero kasi through time, sabi natin 1, 2, or 3 years, minsan maraming nurse dito ang naiisip, ayaw na nila dun sa state na una nilang pinuntahan. Parang gusto nila mag-try sa ibang state. Paano kung meron ka ng bahay tapos biglang ganun ang naging plano, no? So for me, personal opinion, bibili lang ako ng bahay kung meron na akong family. Kung ready na ako. Ready meaning hindi ako magiging house poor. Hindi yung 30, 40% or 50% ng sweldo ko ay mapupunta sa monthly bayad ng bahay. So yun lang, mabilisan lang. So the best time to buy a house is kung ready ka na. So kung ibang uutang mo pa yung down payment mo or kung ano-anong mga ibang bagay na kailangan mong utangin sa ibang tao, eh baka hindi ka pa ready. Or usually kung isa lang ang source of income nyo. Siguro kung mayaman ka, sige bili ka ng bahay agad. Or kung meron kang considerable amount na naipon bago ka pumunta dito, walang problema dyan. So, doon na tayo sa apartment mga chong. Dito ako medyo magpapaka-specific, no? So, bago natin pag-usapan yung apartment, ay pag-usapan muna natin yung tinatawag na move-in expenses. So, most likely, baka ginawa mo na to, baka darating ka na ngayong April or May.
yung move-in expenses, mga chong, ito yung mga kailangan mo munang bayaran bago ka makakuha ng apartment. So, dito sa apartment ko, gagawin kong example, ang one bedroom dito is around 1,300 to 1,400. So, for this example, sabihin natin $1,400 yung rent ko sa apartment. So, bago ako makapag-apartment dito, maniningil muna sila ng application fee or admission fee. And yan sa amin is around $300. And syempre, hindi ka naman papayag na may apartment ka na walang kuryente. Ang pakabit niyan dito sa amin or kung saan man, basta ang binayaran ko is around $170, which is pwede mo namang ma-reimburse after 1 year. Ibabalik nila sa'yo yung $170. So, $170 and of course, another of course na naman, no? Dito sa US, lahat ng bagay may insurance. Meron tayong tinatawag na renter's insurance or apartment insurance. Ito yung insurance na nagko-cover ng mga gamit mo and yung apartment itself, no? So, for 1 year, sabihin nating $200. So, i-compute nyo na kung magkano. And syempre mga chong, bago ka bang paglipat ng apartment, maniningil muna yan ng down payment. Actually, yung down payment namin dito, since galing kaming Philippines, no, napakalaki. Parang nanghingi sila ng 1.5. Sabi ko, grabe naman kayo, makapag-down. Pero kasi parang wala pa silang experience sa Filipino nurses. Ko para first time maka-experience ng mga Pinoy, no. Pero yung mga bagong nakakausap ko na kumuha din dito sa apartment namin, ang singil na lang nila is $500 to $600. So sabihin na lang natin $600 ang kailangan mong down payment, no? And dadating ka daw dito ng April 15. So from April 15 to April 30 for 15 days, kailangan mo nang bayaran yung apartment na yan. So let's say ang singil nila would be around $800. So magkano na? No? And, of course, hindi naman porket natapos na yung April, hanggang May na yun. So, bago matapos ang April, so around April 29 or 30, maniningil na po yan uli ng panibagong rent for next month. Kasi kailangan advance yung payment mo, hindi pwedeng sakto-sakto lang. So, sabihin natin, April 15, to April 30, bayad mo na, pero yung next month, hindi pa. So guys, April 29 or 30, sorry ka na lang, maglabas ka ng another 1 month rent or $1,400. So guys, i-add natin lahat. Ito na po ang lalabas ng move-in expenses na kailangan mong bayaran for the first month na pagdating mo dito. Pero syempre, bagong lahat, itutur ko muna kayo uli sa apartment ko para sa mga hindi pa nakakakita o mga hindi nanood ng mga previous vlogs ko. This is a 1,070 square foot apartment and ang binabayaran ko po dito ay $1,700 a month. 2 bedroom, 2 bath. Tapos, actually, tapos na yung lease namin before and ang binabayaran ko doon is $1,850. Tapos sabi ko dun sa leasing manager, boss, baka naman mayroon kang ibang unit na mas okay. And in-offer sa amin tong unit na to. Mas mura, mas maganda, 1,700 lang. Tapos sabi niya na hindi din nila itataas yung rent ko. Kasi guys, majority ng apartment dito sa USA, kapag tapos na yung kontrata mo, magtataas yan. May it be $40 or $50 a month or $100. Malas mo na lang kung $100, no? Mahirap din kasi mag-move out. So makikita nyo guys, very spacious, very komportable. Pag uwi ko galing sa trabaho, ang saya. So, dalawa kami dito ng kuya ko and syempre, kuya ko naman yan eh. Kahit anong kalat namin dyan sa isa't isa, sanay na kami sa isa't isa. 'Di ba? Yun din ang medyo hindi ako okay kapag merong kasamang ibang tao sa apartment. Kasi kung kaibigan mo yan, tapos meron kayong hindi pagkakaintindihan, 'di ba? Or ibang tao, mahirap makisama kung hindi mo alam yung ugali nung kasama mo. May kukwento lang ako nung bago kami dito.
meron kaagad issue sa mga group namin. Kasi bago usually pumunta yung mga nurses dito, may mga group chat tayo, di ba? Sa amin guys, may away agad. Hindi pa nagkikita yung mga nurses, pero nag-usap-usap sila na magiging roommate sila. Pero hindi pa sila nagkikita-kita, nag-aaway kaagad sila. Kasi nga, meron na hindi pagkakaintindihan regarding doon sa list ng apartment. Parang may isa na magba-back out yata. Kasi mas gusto niyang samahan yung isa niyang friend kesa doon sa isa. E paano yung isa? Nakapagbigay na ng pera, tapos paparating na sila dito sa US, tapos biglang iniwan sa ere, di ba? Mga ganong bagay ba? Pero hindi na importante yun. Kayo nang bahala mag-figure out nun kung gusto niyo may kasama o wala. Pero yun nga guys, personal opinion ko lang. Nasa US ka na kasi. So kung pipili ka ng apartment, syempre yung medyo matino naman, no? Hindi ka na rin college student or estudyante na kahit sa garahe or kahit sa pantry lang matulog, okay na. Siyempre, bigyan mo naman din ng konting dignity yung sarili mo. I would say na 1 bedroom or studio type okay na. Siguro, let's say, $700 or $800 may makikita ka na niya na kwarto sa isang bahay na matino na pwede mong matirhan. And then, kung gusto mo naman mag-rent ng apartment on your own, dito sa North Carolina, guys, around siguro $1,000 to $1,100. Matino na yan. Matino na po yan. Pero ang problema, kung hindi mo nagustuhan. No? Kasi dito, guys, hindi tulad ng mga ibang apartment sa Pilipinas, sa mga condo dito, rinig mo kung merong kumakalabog sa taas. Kasi puro, ewan ko ng mga materyales gamit nila dito. So isa yan sa magiging factor, no? Yung noise or yung mga kapitbahay mo. Ay nako, Kuya Jerps, 4,000 lang dala ko. Paano ba to? Dito na guys, papasok yung agency nyo. No? Huwag kayong mag-alala. Kahit 1,000 lang ang pera mo, kaya mo yan. Kasi kaya nating isalba yan. Dito na papasok yung halaga ng agency nyo. Kasi galing tayo sa agency. Hindi naman tayo yung direct lang na nakipag-communicate dito sa Amerika, sa mga hospital, di ba? So, most agencies na alam ko nagpapahiram sila ng pera. And, kailangan mo lang yun bayaran. Pwedeng plan na 1 year or 1.5 years. Pero huwag mo naman sa patagalin, di ba? So, yung hiram na pera na yan is walang interest. Sa mga kakilala ko ng hiram, walang interest na siningil. Kung may interest, grabe naman. Grabe naman yung agency na yun. Pati ba naman yung sariling staff or yung mga mga nurses na pinadala dito, magi-interest pa. Most likely, walang interest yan. So, tanungin nyo lang guys kung wala talaga kayong ipon, no, darating kayo dito. Basta i-continue nyo pa rin yung pagpunta nyo dito sa USA. Meron pang isang factor, mga chong, na pwede nyo maging problema pagdating nyo dito. Yan ay kung hindi ka kagad makakakuha ng SSN or green card. Kasi previously, nung wala pa kaming SSN or green card, nakakapag-start na kami ng magtrabaho. Pero ngayon, mga chong, ewan ko, naghigpit yata. Naghigpit na sila. Kung wala kang SSN or green card, physical copy or digital copy, hindi ka pwede mag-start magtrabaho. Meron akong kakilala. Ang dami kong kakilala. Pero totoo itong mga kakilala ko. Meron akong kakilala. It took him 2 months bago makapag-start ng trabaho. So isipin mo ikaw yun. Tapos yung ipon mo ganyan. Nagre-rely ka lang dun sa susweldoin mo sa ospital. Ubus talaga ang ipon mo or baka magkautang ka pa. Diba? Dito na papasok yung galing nyo maghanap ng apartment. So dapat sa apartment, number 1 is malapit. Guys, kung 20, 30 or 40 minutes yung apartment mo bago ka makapunta sa trabaho mo, iniloloko mo lang sarili mo. Nag-apartment ka pa. Napakalayo din naman. Imaginein mo na lang yung gas na magagastos mo dyan. Meron akong ka-duty. Ang apartment niya is around 40 minutes. Ewan ko kung bakit dun siya kumuha. At ang nagagastos niya sa gas a month is around $400 to $500.
Doon pa lang lugi na. Pero ako guys, ang apartment ko is just 2 miles from the apartment. Ang nagagastos ko sa gas a month, $50 siguro. Diba? Yun guys, malaking factor talaga yung distance. And wag kayong doon lang lagi sa mura. Lagi ko nga sinasabi, kung gusto mo sa mura, mapapamura ka talaga. Now mga chong, yung pagkakamali na sinasabi ko kanina, mabilis lang tayo. Ang pagkakamali na sinasabi ko about apartment is kung mali yung nakuha mong apartment. So sabihin na lang natin, pagdating mo, hindi ka masyado nag-research. Sabi dun sa group dito daw, so doon ka na din. Marami dun sa group, dyan na lang ako sa apartment na yan. Ganon, ako din, dyan na lang din ako, tara. Ayun, hindi ka na nag-research. Guys, maraming ganyan dito sa USA. Pagdating nila, disappointed sila doon sa apartment na nakuha nila. Kasi nga, iba-iba tayo ng perception kung ano yung word na, or kung ano yung okay sa atin. Kung ano yung okay sa iba, baka hindi okay sa atin. Kung ano okay sa atin, baka hindi okay sa iba. So guys, kung nakapirma ka dyan at gusto mong i-break yung lease mo, ang mangyayari dyan, sisingilin ka at least 2 months. Tapos yung down payment mo, olats na. So, kung dito sa apartment namin, brinake ko yung lease, yung binayad ko, olats na yun. Yung sa apartment. Tapos, magbabayad pa ako ng additional 2 months. Isipin mo na lang. Niloko mo lang yung sarili mo. Nagsayang ka lang ng pera. So, most likely, marami sa amin na kahit ni-regret yung apartment na nakuha nila, nagtiis muna and lumipat na lang sa magandang apartment after a while. Pero kasi mga chong, hindi mo talaga malalaman eh. Kaya, maigi na mag-research ka talaga. Tignan mo, gumamit ka ng Zillow, Google Maps, tapos mga reviews sa internet, Reddit, or Discord. Mag-chat ka ng maraming tao bago ka dumating, bago ka maghanap ng apartment. And maghanap ka ng mga latest photo. So, ayun lang. Ayun nga mga chong. To summarize our video, yung dalawang yan lang talaga ang magdidikta ng pwedeng maging kapalaran mo for your first 5 years dito sa USA. Pwedeng for the first 5 years, mabaong ka sa utang. Magkalubo-lubo yung utang mo, credit card, sa kotse, kung ano-ano pa. Or pwedeng maging debt-free ka or sakto lang, di ba? So, kailangan mong pag-ingatan yung pagpirma mo sa dalawang bagay na yan. Kasi halos lahat ng pera mo ay dyan mapupunta. So, mga chong, pag nilay-nilayan mo muna lahat ng bagay sa pagpipirma, huwag ka masyadong excited kasi pwede mo yan itulog muna tapos pag-isipan mo na lang bukas. Diba? Hindi yan mawawala. Ayun lang mga chong. Kung nagustuhan nyo ang aking bagong video, just like and subscribe kay Kuya Jerps and see you on my next video.